na-involve sa CPP, NPA, NDF. Ayon. Ito po ngayon ay namamayagpag sila sa ilalim po ng pamumuno ni Marcos at nila Romualdez. Pinupunduhan sila. Binibigyan ng proteksyon at nakakakuha ng malaking pondo at pribilehiyo at programa na nagagamit nila para palakasin ang kanilang white area operations o ang kanilang urban operations. In my next series po of discussions, iisa-isahin natin po ano-ano ang mga urban operations, ano po ang mga sectoral or operations na ito at pati international. Kaya makikita nyo, the grand conspiracy o yung pinakamalaking pakikipagsabwatan sa modernong panahon at isa sa pinaka-iskandalusong pagtataksil o pagtatraidor na ginawa ng gobyerno kay Pangulong Duterte ay hindi lamang ang pagpapadukot sa kanya at ang kanyang pagpapatapong iligal sa kanya sa Netherlands in the guise of the operations of arrest order issued by International Criminal Court, which is, by the way, a bogus entity. And we have no other treaty obligation remaining under international treaty obligations, ay ang karagdagang kataksilan ng gobyerno ni Marcos na ang ginamit nila isa sa mga elemento or aspeto ng pakikipagsabwatan nila ay ang paggamit sa mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF para atakihin si Pangulong Duterte. At i-operate nila pati si Vice President Sara Duterte. Now, kung ako ang may direktang kaalaman at malalim na pag-unawa, thank you Rosana Pai, hello, watching from New Zealand, cheers! Alfonso da, si Kawawi, sa New Zealand, no? Maraming mga Pilipino dyan na nanonood din sa atin. Oy, by the way, mayroon din pong deployment ng Communist Party sa Australia at pati sa New Zealand, no? Ang pangalan niya, Dennis Maga. I think nandyan siya naka-deploy, no? Sa New Zealand and Australia para magbuo ng International Network Operations ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF sa area ng New Zealand at ng Australia o tinatawag na Oceania region. Yun. Balikan natin ito in the next discussion. Puntahan ko muna itong ikalawang segment ng ating topic for tonight. Tonight kasi ngayon ay 8:35 na ng gabi sa Ontario area. Sa Pilipinas ay umaga. Ano po itong tinatawag na the most corrupt budget is the GAA 2025? Ang nagsabi po niyan, si Cielo Magno sa mga interviews niya, pero hindi niya pinapanawagan na ipa-impeach si Marcos, kundi si Sara Duterte. Di ba nakakalito yon? Sino bang nagpasa at pumirma sa budget na ito na tinatawag na most corrupt ni Cielo Magno? By the way, si Cielo Magno ay naging undersecretary sa Finance Department ni Marcos at nag-resign ito dahil makadilaw talaga ito, no? Ito ay bata-bata na mga kagaya ni Hontiveros, ng kagaya nila de Lima, na ang kaniyang pananaw ay doon sa mga bulok na pananaw ng mga liberal ideology na medyo malapit din sa kaliwa, hilaw lang. Bakit hilaw? Dahil wala silang armadong NPA. Ayun, ang teroristang NPA na CPP, NPA, NDF, may NPA talaga. Sila Hontiveros wala, kaya hilaw na komunista. No? Pero chapsoy man sila, sama-sama man, laban sa mga Duterte at sila po ay nakikipagsabwatan sa dati nilang itinatakwil at isinusuka ng gobyerno ni Marcos at kay Romualdez. Of course, number 1 motivation, pera. Number 2, convenience. Number 3, nagagamit nila ang bulok na estilo ng oportunistang pakikipag-alyansa ni Marcos at Romualdez upang sila'y makasakay, makakuha ng pribilehiyo at magamit ang programa at proteksyon ng gobyerno sa kanilang vested political interests, including ang recovery and rebound ng CPP, NPA, NDF. So bakit sinasabi ni Cielo Magno na most corrupt budget ang 2025 kung kay Mayor Magalong naman ay itong tinatawag niya na budget na pang-eleksyon? Ibig sabihin po yung ayuda na mga kung ano-anong pangalan ang ginamit, ayaw ko nang banggitin, ay isang forma ng political corruption and political bribery. Subalit pinalusot at ito ay pinirmahan ni Marcos. Ang napaka-iskandaluso ay nabuking po ito at ibinunyag nila Congressman Ungab kasama po si former President Rodrigo Duterte
na there were 241 billion pesos na isiningit illegal at pinalusot sa mga blanco o kulang ng mga figures, binura at pinalitan ng mga figura doon sa 28 items covering 13 pages of the enrolled bill na pinirmahan ng Vice-Cam at pinalusot papunta kay Marcos. That even Raul Manuel, the unlikely squealer na nanggaling sa komunistang grupo, ay nadulas ang kanyang pananalita. Sinabi niya, oo nga, marami ako nakitang mga blanco, akala ko inayos lang. Yun pala ay naisubmit na may mga blanco. Kaya nagtataka ako bakit ganun ang naging Vice-Cam report. Ayun. Coming from Raul Manuel na isang aktibong operatiba ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso. Ayun. So hindi consistent itong sinasabi ni Shelo Magno at mukhang lagos sa ilong niya nang sinasabi niya na ang gobyerno ni Marcos ngayon ay nagpasa ng pinakakurakot na budget for 2025. Most corrupt. Pero ang ipinapanawagan niya at ng kanya mga alipuris at kasabwat sa dilawan ng mga survivor na politikong grupo ay si Sara Duterte ang ipa-impeach. Bakit? Si Sara Duterte bang nagpirma ng GAA o si Marcos? Matanong nga kayo ng taong bayan, Shelo Magno. Kayo, Richard Hiderian. Itong mga trolls, no, na propagandista na nagkokonwaring mga expert analyst. Wow, expert analyst. Tinatawag niya ang Mindanao na Sub-Saharan region na parabang pinamumugaran ng mga leon, tigre, giraffe at mga zebra at mga rhinoceros at mga hippopotamus. Kulokoy din ito, no? Mapagkunwaring matalino pero bobo. Dahil walang alam sa katotohanan at realidad ng buhay, mapang-insulto pa. Sub-Saharan region of Mindanao. Kulokoy, no? Akala niya dahil marami siyang nabasa at napag-aralan at doctorate degree, kung naka-doctorate degree na itong Kulokoy, akala niya matalino na siya. Ang totoong guro ay hindi ang paaralan, kundi ang lipunan. Ang totoong matalino ay hindi ang nakakabasa sa libro, kundi yung nakakaalam sa totoo na kalagayan ng buhay at lipunan na ginagalawan ng kanyang mga mamamayan. Tandaan mo yan, Ginong Hidarian. Book knowledge does not equate to intellect. Hindi po automatic na matalino ka kung marami kang binasa. Mas totoong matalino ang nakakaalam sa kalagayan ng lipunan at nakakabasa at inaaral ang totoong daloy ng buhay at pag-iral ng mga mamamayan sa isang umiiral na lipunan. Kaya ang totoong guro ay hindi ang paaralan, kundi ang lipunan. Ayun. So, mga kababayan, mali po ang pinupunto ni Magno na sinasabi niya na ito daw ay isang corrupt budget na pinasa ng pangungurakot at mandaraya, subalit ang pinapanawagan nila na mag-resign si Sara Duterte. O paano yun? Ibig sabihin, ang may pananagutan kung corrupt budget po ang 2025 si Marcos at sila Romualdez at sila Escudero sapagkat sila po ang nakipagsabwatan. Kaya nga may kaso yan sa ombudsman at may kaso din po sila na certiorari na pinapa-explain sila sa Korte Suprema. Yun po ang totoo. Pero bakit hindi ipinapanawagan ng grupong ito na nagpapakilalang matatalino at magagaling? No? At sila ay mga analyst, experts sa bihasa sa pag-analisa sa kalagayan daw ng lipunan at ng ating bayan, pero ang kanilang tinitira si Pangulong Duterte at si Sara Duterte, samantalang ang nag-e-exercise. How can you reconcile na ang walang kapangyarihan at direktang pag-execute sa poder at kapangyarihan ng gobyerno at hindi naman siyang gumagawa at pumipirma ng batas, ay siya ngayon ang papalayasin sa poder at kapangyarihang ipinagkaloob ng mandato ng mga mahigit 32 milyon na mga Pilipino? Saan po ang tamang kaisipan dyan? Sige nga, ipaliwanag ninyo yan. Sabi ninyo, dahil may Mary Grace Piatos, may mga confidential fund siyang hindi mapaliwanag, mali. Hindi nyo ba alam na ang mga confidential fund minsan coded yan? Ang nakalagay dyan ay Agent 3X24. Tao yan. So kung titingnan mo yan sa
Philippine Statistics Authority, walang birth certificate yun. Correct? Sapagkat yan po ay confidential and secret process of securing and protecting the identity of the sources of information, and that is a universal practice in the world of intelligence. At kung hindi po ninyo natatanong, itong mga nagkukunwaring expert, ako po ay mahigit 10 taon na naging intelligence officer ng National Operations Command ng NPA, National Military Commission. Yun pong huling unit ko, mga kababayan. Ako po ay almost 11 years na kumilos bilang urban cadre sa rehiyon po ng Isla ng Panay bilang bagong alyansa Makabayan Cadre, cadre sa kabataan at estudyante, sa University Student Council, sa University Publication, at pati po sa pagbubuo ng mga alyansa at kampanya pati party list. Kaya ko kabisado ang underground and above ground operations, ang white area operations at red area operations, sapagkat na-deploy din po ako ng 10 taon, so 21 years mahigit halos. Combined ko pong ginalawan both ang red area na armado ng NPA na under sa Communist Party at ang white area na hindi direktang armado pero gumagalaw as bahagi ng buong kilusan ng CPP, NPA, NDF. That's why I can discuss conversely and with certainty of knowledge. Dahil ginawa ko Kadre pa ko nila for 21 years. At kahit ano pong twist and turn ng gagawin sa akin, matulog at magising ako kahit anong oras, I can discuss everything about CPP, NPA, NDF. Minus the tactical information na hindi ko na inabot. Dahil 2011 pa po, nagtrabaho na ako at tumulong sa gobyerno. Noong panahon po na ang mga naging generals at nag-retire ng iba ay mga colonel pa po sila. Ang iba sa kanila major pa. Ang isang naging katrabaho ko, major pa siya noon, ngayon ay brigadier general na siya. And I think he will rise to the ranks. No, magaling din po ito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Active brigade commander siya ng army. But he was a major in the elite unit of the Army Intelligence during our time. No? So, sa hindi po nakakaintindi ng mundo ng intelligence, huwag po kayo magkunwari na alam nyo po ito. There is a so-called COPLAN o isa pong intelligence plan and project. May Intel project, may COPLAN. At yan po ang bumubuo ng case operation plan po ang meaning ng COPLAN. COPLAN, case operation plan. May tinatawag din po na IP, Intelligence Project. At mayroon po yung mga confidentiality and level of secrecy and compartmentalization. Kaya hindi po ibig sabihin na kapag may mga pangalang Mary Grace Piatos, Ruben Chipi, and si Charlie Chisnacks ay pandaraya. No. Nature po yan ng intelligence. Yung iba nga numero yan, XY324. Sino ito? Hindi mo pwedeng tanongin yan. Need to know basis yan. Hindi po automatic na nangungurakot si Sara Duterte kung mayroong mga report na ganyan. Hindi lang po ipinaliwanag ng kanyang team ng maayos. Dahil hindi siya pinagbigyan. At dapat nagpa-briefing dyan si Vice President Sara Duterte ng maayos. Dapat may mga resource persons na pinatawag na mga nagpamuno ng intelligence agencies that will defend Sara Duterte. Hindi po mali ang mga ganyan. Universal po yan, ginagamit yan sa buong mundo. No? Sabi ni Mitch Eli, ano po nag-udyok sa'yo para bumalik sa ating gobyerno kay Eric? Didi-discuss ko rin po yan, Mitch. No? Maganda rin mapanood mo yung video ko noong January 1 and January 2, I think, na New Year's Day, na diniscuss ko po ang journey of life ni Ka Eric sa aking channel, nandyan pa. Pero i-discuss ko rin ulit. No? Here is 0184. So, hindi po tama ang pananaw na binabaluktot nila Tambaluslos at nila Marcos. Kahit kay Marcos, kung tanungin mo yan, may mga alias po yan. Secrecy is the primary element, and discrete and compartmentalization are components in the world of intelligence and confidential na mga projects, which yan pong covered ng confidential fund. Hindi pa automatic yan ay kinukurakot. No? May covered po yan ng intelligence project at mayroon po dyan na COPLAN. So, dapat ma-produce yan, and I think na-produce yan sa COA. Kaya ang Commission on Audit walang adverse findings
na pinandaya ni Sara Duterte ang kanyang mga pondo. However, ang mas nakakagulat ay bakit hindi po inoobliga ng COA at hindi rin po ginagawa as a mandatory obligation for the purpose and mandate of transparency and accountability, bakit hindi po ibinubunyag at inilalahad ang report saan ginagamit ang extraordinary fund ng Kongreso. By way of Joint Senate Resolution and House Resolution number 10, ay pwede silang gumastos ng hundreds of billions of pesos, both the Senate and the House of Representatives, na walang resibo at certification lang ang ginagamit nila. So, binubulsa. Yes, binubulsa yan. O bakit hindi yan inoobliga na ilahad sa publiko? Halimbawa, nakakulong si De Lima, but there were records na nakakulong siya that when she was a senator, by the year, hindi bumababa sa 8 to 10 million pesos ang kanyang extraordinary fund. Anong ginagamitan nito? Nakakulong man siya. That's the reason na hindi po nila pinalagan at sila po ay hindi nila pinapalusot sa COA sapagkat maraming mabubuking, hindi lamang mga kongresista, kundi pati mga senador. Kasi ginagawa nila yan, ang pagsasagawa ng extraordinary fund na tinatawag nilang MOOE. At yan po ay liquidation by certification. Mas malala po yon sa inaakusa nila kay Sara Duterte. Ito pa, if we are going to busisi or bulat-latin natin ang confidential funds, there are around 400 agencies of government na mayroong allocation o may mga pundo related to confidential and intelligence fund. Not just the Office of the Vice President and when she was DepEd Secretary, more than 400 na mga agencies of government. Bakit si Sara Duterte lang? Kung hindi ito maruming laro sa politika. At kay Marcos alone, in the last 2 years and a half, sa gobyerno ni Marcos, more than 11 billion or close to 12 billion ang pundo ni Marcos sa confidential fund for the last 3 budget na ipinasa. Saan ito napunta? Kung tingnan mo, may mga gano'n pangalan din. Kaya sa tingin ko, kung magiging tama at patas lang sa totoo, ang itong kanilang paghearing ng impeachment trial kay Sara Duterte, malabo nilang mapapakonvict po ito, mga kababayan. Kaya pag-uusapan natin yan, including itong most corrupt budget ng General Appropriations Act of 2025. Under review na po ito ng Korte Suprema. Kaya, while we are fighting and making a collective voice ng pag-reject sa pagtataksil na ginawa ni Marcos, ng pagpapadukot ng iligal at pagpapatapon ng iligal at pagpapakulong kay Pangulong Duterte, while we continue our stand of solidarity, part of the Vice President to lead the people and be ready to take the lead of reforming and redeeming our government. Dahil malubha po at malalim na ang hiwa ng pagkawasak ng ating gobyerno, and I believe personally beyond redemption na ang gobyerno ni Marcos. And that is the reason that we need to have a clear political movement na pinamumunuan ng isang determinado, may integridad at may kapabilidad na political opposition leader to unify all efforts and initiative of redeeming our country and rebuilding our government and building up our nation again. And none other than Sara Duterte can live up to the Duterte brand of leadership of strong rule of law at decisive political will and real good governance na kanyang bibit-bitin the way ipinakita ito ng kanyang ama. Maraming salamat po at magbabalik ang ating talakayang bayan. Thank you sa nagpakulay, sa mga nagbibigay ng mga messages. Thank you po sa nakikinig at nagsusubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagtulong na mapalaganap ang mensaheng ito, mas-share ang mga videong ito. And by the way, hindi ko pa po pinapatulang kasi hindi ko na-verify itong panawagan ng barker ni Marcos na si Claire Castro, abogada pa man din, ang kanyang sinasabi, hindi ko po verify dito, kaya i-check ko muna, na may kumakalat na social media card na sinasabi niya na sakaling ipauwi po ng ICC
si Pangulong Duterte on the basis of intermediate release which the former president through his counsel can apply as the basic right required sa kanya at ginagarantiya ng Rome Statute at sakaling pauwiin siya balik sa Pilipinas, hindi daw ganon kadali na tanggapin siya sa Pilipinas. Wow! Kung totoo yan, edi dapat i-disbar ito si Claire Castro kung totoo yon sa tinatawag na gross ignorance of law. Abogada pa naman, nakakahiya. But I will reserve my commentary further on. Kung yan ay totoong sinabi niya, I will double check. Kasi nakita ko lang sa ilang social media cards, baka makuryente tayo. At ang una sa lahat, there is a pattern dito sa barker na ito ni Marcos na pinapangunahan niya ang kanyang principal. Ang kanyang principal ay si Marcos. She cannot make a pronouncement or any declaration that has not been yet made by the principal or by the president. Unless gusto niyang gumawa ng sarili niyang opinion, umalis siya sa pagiging barker na opisyal na pinupunduhan ng gobyerno at pinapasahod siya at mag-live vlog din siya kagaya ni Ka-Eric as a private individual but not as a presidential official barker in Malacanang. I'll reserve further on ng aking commentary dito sa kumakalat na ito na very controversial, subalit hindi ko pa verify kung totoong sinabi ito ni Claire Castro na presidential barker ni Marcos o tagapagtahol ng Malacanang. Mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka-Eric signing off for a while. See you again sa next live stream. At don't forget pala, hold, please. Mayroon tayong bagong channel na ang pangalan niya ay, dito ako sasama, panapanahon, once a day or at least thrice a week, ang Federal Post TV channel sa YouTube na binuo ni Brother Bitobin Crasco. We will talk about politics, federalism, governance, heritage and culture, and current events and current affairs. Mixed in one, dyan sa Federal Post TV. Pagkatapos ng live ni Ka-Eric po, pwedeng isusunod namin ni Brother Bitobin while ako po'y nagkakaroon ng self-preservation na operations ko dito sa Canada. Federal Post TV YouTube channel. After po ng Ka-Eric Celis YouTube live natin at sa Facebook live. Mabuhay po kayo. God will always help